Kausapin natin DTI Secretary Cristina Roque. Secretary Roque, magandang morning. Si Katunying po at saka si Jerry. Ay, yes, magandang umaga Katunying, magandang umaga rin po Jerry. Opo, dito po sa state of emergency na National Energy Emergency na idineklara ng Pangulo, kasama po kayo sa nabanggit, Secretary. Ano po ang specific instruction sa inyo ng Pangulong Bongbong Marcos? Yes, ang instruction sa DTI is make sure na ma-monitor natin at ma-implement ang mga remedies to address the excessive reasonable price increases on basic necessities and prime commodities. Ito po yung provision ng EO 110. It shall likely implement support programs for micro, small, and medium enterprises and promote the adoption and use of electric vehicles, renewable energy, and all the other energy-efficient solutions in transportation, logistics, and manufacturing sector to reduce dependence on petroleum products. So, yun po ang mandato ng DTI, based on the provisions of EO 110. So, dapat naka-monitor po kami at naka-enforce po kami dito sa basic necessities and prime commodities. And dapat may mga programa po kami na para sa micro, small, and medium enterprises na talagang of course, maapektuhan din dito sa problema na krisis ng yung global crisis. Opo, Secretary, doon nga po muna tayo sa immediate. Siyempre, ang epekto kagad yan, yung pagtaas sa presyo ng mga paninda, mga basic necessities. Sa ngayon po ba, ano ang monitoring nyo? Tumaas? Meron na bang tumaas at alin ang mga produktong tumaas na? Okay, sa ngayon po, based on our monitoring as of yesterday po, no price increase pa po sa basic necessities and prime commodities. Ito po yung mga produkto na meron minomonitor po ng DTI, yung nasa listahan po ng DTI na kinokontrol yung SRP, meaning the suggested retail price po. Ito yung mga produkto na nasa groceries and supermarkets. These are 205 SKUs na mga produkto. So mga for delata, now, wala mga pa delata, yung mga delata. Mga delata. Opo, mga delata, kape, bottled water, noodles, may siguro. kandila, cup noodles, gatas. So wala pa hong increase diyan. Price increase po. Pero Secretary, may plano ho bang magpatupad ng price control kung sakasakali? Actually, hindi pa kami nag-uusap ng manufacturers, but we will be talking. I mean, this week, yung last pag-usap namin was March 23. And mag-uusap din po kami ulit this week. So, once makapag-usap po kami, i-relay po namin sa publiko kung ano yung pinag-usapan namin. Kaya po namin na itanong yun dahil alam naman natin talagang hindi mapipigilan Magkakaroon talaga ito ng epekto sa presyo dahil apektado ang production, pati ang logistics, apektado lahat. So susunod talaga ito sa presyo. Yes, opo. Although ngayon, meron pa silang inventory na yung mga past inventory nila na yung mababa pa yung presyo ng mga raw materials and all the other all the other materials that are used to comprise the product. So, pero of course hindi natin maasahan in the next few days or the next weeks kung ano yung magiging request nila sa DTI. So yung giyera ay nag-start ng almost 1 month ago na, malapit na pala mag-isang buwan, March 28. Yes. So ang inventory po nila, Secretary, ng mga manufacturers na ito, ng mga minomonitor yung produkto, is good for 2 months? Ganun ba? 1 month or 2 months? Actually, meron tayong supply. Wala po tayong problema sa supply. Marami po tayong, may mga inventory po sila. In fact, even the DA has also issued a statement na meron talagang supply. Ang magiging issue lang dito will be yung presyo because of all of this yung pag-increase ng gasolina, ng oil, ng energy. So, doon po tayo but
there's no need to panic, no need to hoard, and no need to profiteer kasi meron po tayong supply ng pagkain. Yan sa pagkain at talagang kailangan bantayan natin yan. Sa ganitong panahon, Secretary, maituturing na ba nating necessity na dapat ninyong i-monitor din yung e-vehicle? Kasi ang dami, ang laki ng demand. Ang laki ng demand ngayon at may mga nagtaas na kaagad ng presyo nila. Yes po, actually kahapon pumunta sa office ko yung Vietnam brand ng e-vehicles, and meron silang nakikita talagang expansion dito sa Philippines, especially sa ganitong situation. So maganda rin po ito for investments dito sa atin kasi may mga lalong pumapasok and lumalaki yung investments nila dito. So, we can really see the need for the e-vehicles sa mga situations na ganito. Pero yung presyo po, tama ba na magkaroon ng price increase sa mga e-vehicles na malamang matagal nang nandidiyan yan, hindi naman bagong dating yan Opo. Correct, tama po yun. Yeah, hindi pa kami nag-usap regarding the prices for these e-vehicles. But ang napag-usapan namin is their plans for expansion dito sa Philippines. That's for the Vietnam brand. Vietnam brand. Yes, yung Vietnam na actually taxi sila ngayon. Yes, so, yung green, yung green. Yes, yung smart green. Yes. Pero Secretary, napansin niyo ba kung gaano kalaki ang itinaas ng sales ng e-vehicle ngayon? May report ba sa inyo? Hindi pa nare-report, but of course we will keep on checking this then. But yung demand po ng e-vehicles nandun po. Ang laki ng itinaas. Dapat bantayan niyo rin yung presyo, Secretary. Baka pwedeng meron din kayong monitoring regular dyan. monitoring. Baka tumaas ng gusto Actually, pwede rin natin ma-check yun. But for the DTI, ang talagang mandato niya, it's really to check the basic necessities and prime commodities on an aggressive basis. So, araw-araw po kami nag-check dito sa presyo ng basic necessities and prime commodities para at least ma-monitor lang namin, and kung maglalabag sila dun sa batas, mag-e-enforce po kami. Okay. So, we have 18 regional offices all over the country. Kung po yan, hindi lang sa supermarkets, pati sa mga palengke, wet market. Hindi po. Ang minomonitor and check po ng basic necessities is just with the supermarkets and groceries. So, opo, yeah. Sa mga palengke po, sinong mag-check nun? DA yata yun Actually, wet DA market, po yun. DA. Yes, but we coordinate with the DA also just in case they need the DTI to check and monitor. Pero this is the mandate of the DA. So, nandito lang po kami para supportahan. Sek, yung po bang LPG ay parte ng basic necessity? Actually, hindi po. Hindi pala. Naalala ko nung batang reporter pa kami ni Kumbachero, may nagpo-propose na isama sa basic necessities yung LPG. Hindi pala, sa listahan hindi kasama. Actually, under the DOE po. Sa Department of Energy. Okay, hindi ho ba kailangan mag-deputize o makipag tie up na sa DILG, PNP, NBI para lang siguraduhin na yung profiteering, yung ma-check yung mga mag-hoarding at mag-profiteering, Secretary? Actually, we take a whole government approach now to get things done. So nagtutulong-tulong po kami, mga cabinet secretaries, para lang talagang to make sure na kung ano yung direktiba ng Pangulo, yun ang susundin namin. Okay. May nabanggit po kayo kanina na parte po ng EO 110, yung tungkol sa tulong sa mga micro and ano ba yun? Micro and small medium enterprises. Anong tulong po yan? Yes, actually maraming programa ang DTI para sa mga micro, small and medium enterprises. Number one, dapat pumunta sila sa different regional offices all over the regions. We have 18 regional offices. So marami po tayong programa para sa kanila. And we also have almost 1,400 negosyo centers nationwide
pwede silang pumunta doon and pwede nilang matanong kung ano yung mga programa na meron ng DTI. We have a lot of programs for them. Just to give you some, no? Sige po, please. kasi Opo. marami eh. Number one is financial. Kung kailangan nila ng example financial help or to grow the business or to sustain the business or to buy raw materials, pwede po silang umutang sa SB Corp, DTI SB Corp. So they can go to sbcorp.gov.ph. Meron po kaming pautang para sa kanila. So for loans up to 5 million, wala po itong collateral. Oh, okay And yun na. no payment no payment of principal and interest for the first year po. So it will take them 7 to 10 days to process their loans as long as kompleto po sila sa government permits. Nagbibigay po kami ng loan. There's no need for business plan for loans that up to 10 million. So I encourage the businesses to take advantage of this loan. SB Corp, ano SB Corp? Small SB Business Corp. that Small Business Corporation, pero pwede silang actually ang online application po ito. So sbcorp.gov.ph. So meron po kaming 12 billion pesos na i-loan para sa mga micro, small and medium enterprises. So they can actually apply online, or kung meron silang mga tanong or they want to know more about the different programs of DTI, I encourage them to go to the regional offices all over the country. Meron po kaming 18 regional offices. So in 7 days all over tapos the yung proseso? country. And 1 week tapos ang proseso? 7 to 10 days po, basta kompleto po ang requirements. And then online na po ang proseso nito. And we also have almost 1,400 negosyo centers nationwide. Maganda yun na Sec ha. Ang sinasabi nyo, pagka nakapangutang ng isang small enterprise ng at 5 million pesos, yung first year walang bayad ng principal saka interest. Principal and interest, and wala po itong collateral. And walang collateral. Ba, maganda yan ha. Walang collateral. Kasi naintindihan po natin na walang collateral po ang mga micro, small and medium enterprises. So, ang best para sa kanila ay pumunta doon para makita rin nila kung anong mga programa na meron ng DTI. Another thing that we have are the trade shows. Marami po kaming trade shows all over the country, no? In fact, ang laki na po ng kita ng mga sumasali sa trade shows. Libre po ito. The government is giving these booths for free. Tapos ang dami na pong pumupunta ng trade shows aside from sasali doon, makapagbenta ng kanilang produkto. Ganun po. Saan po makikita yung mga schedule niyan at mga lugar, Secretary, para sa mga interesado? Yes, actually, makukuha din po nila yon doon sa negosyo centers at saka sa regional offices. Kasi kung minsan, yung iba, let's say nasa Mindanao sila, and they want to join the trade show only of Mindanao. Ayaw nila mag-join ng trade show sa, let's say, sa Ilocos, NCR. So, punta po sila sa regional offices or sa negosyo centers. Then malalaman nila lahat ng schedule ng trade show and lahat ng programa na meron ng DTI para sa kanila. At least meron po tayong mga programa na konkretong programa, yun ang kailangan natin. Yes, meron po. At saka itong mga programa na to po ay talagang ang laki na po ng tulong ng mga programang ito para umasenso po ang micro, small and medium enterprises. Yung pala last na lang, ma'am, yung vape ba, hindi pa ba ibaban yung vape na yan? Ang dami na imbis na pambili ng pagkain, vape ang binibili yata ng mga kababayan natin ngayon eh. Yes, marami po tayong mga warning regarding the vape. But of course, ang vape is for yung 18 years old and above. So talagang dapat sila yung alam din, they need to be responsible also when they use these kinds of gadgets, or dapat alam rin nila kung ano yung mga repercussions din nito at mga yung danger o yung harm sa kanilang kalusugan. Yung pera nila sa priority talaga ng panahon ngayon. Yes, ma'am. Secretary, salamat po sa inyo at Thank you, from time to time Secretary. tatawag po kami sa inyo pag may mga report sa amin
ng mga unreasonable increase sa presyo po ng mga basic necessities. Thank you. Magandang umaga po. Yes, Katunin, for one more. If Yes. they have any reports, they can report it to 1-384 or they can go to report to sec@dti.gov.ph para tulong-tulong tayo na mag-monitor and mag-enforce ng mga tao that are taking advantage of situations. Ayun, oo. Thank you. Maganda yun. Opo. Magandang umaga po. Yes, okay. Maraming salamat. Yun ang at least makapag-sumbong tayo sa DTI at ang kailangan lang dyan, mabilis na aksyon. Pag tayo ay nagsumbong, kailangan ay aksyon Ngayon!